Good morning mga kapatid. Purihin ang Panginoon po sa bagong araw na ipinagkaloob niyo sa atin. Isang biyaya ito na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon, bawat araw ay kasama natin ang Diyos. God will provide. May mga panahon man na may mga pangangailangan tayo at hindi natin alam kung paano ito may provide. But God will provide. Amen. Yung mga estudyante, kapag sila ay nag-aaral, wala silang masyadong inaalala kapag meron silang mga magulang na tumutulong sa kanila at sila yung mga nagpro-provide ng kanilang mga gastusin sa school. At asahan din natin na meron tayong magulang sa langit na siya yung nag-iisip ng mga pangangailangan natin at magpro-provide ng ating mga kakailanganin. Amen? Lagi tayong umasa sa Panginoon na God will provide. Maganda po dyan ay kasama natin ang Diyos. Merong isang awit na sabi niya, I belong in your presence. Magagawa ni natin, I can do all things through Christ who gives me strength. At kapag nakakaligtaan natin na lumapit sa ating Panginoon, kilalanin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon, doon naman tayo nakakaramdam ng panghihina. Kapag lumalayo tayo sa Panginoon, nakakaramdam tayo ng panghihina. Kakaroon tayo ng pagdududa na may pro-provide kaya yung ating pangangailangan. Kaya lagi nating piliin na kasama natin ang Panginoon. I belong in your presence. Ito yung ating nasain na sa bawat araw, sa bawat ginagawa natin ay kasama natin ang Diyos. Belong tayo sa Kanyang presensya. Amen? I belong in your presence and I am not alone. Hindi ka mag-isa. Always with you. Ito na. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of a storm, and I can do all things through Jesus Christ, my Lord. Hallelujah. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. Amen. Ano bang hindi natin magagawa pagkasama natin ang Diyos? If Christ is living in us, who can be against us? Hallelujah. I belong in your presence and I am not alone. Always with you. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of a storm, and I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit.
Let your glory cover me. Hallelujah. Let your glory cover me. Amen. Laging makita sa atin ay yung glory ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat dahil Ikaw po yung aming kakampi. Ikaw yung aming kasama, Panginoon. You are the God who provide our needs. You are the God who guide us, who lead us, O God. And this morning, Lord, dalangin po namin na gabayan nyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Lord, malaman po namin at ma-remind kami sa umagang ito that you are the God who provide our needs. Panginoon, mayroong isang kasabihan na if man work, it works. But if man pray, God works. At mas maganda yun, Panginoon, na kapag kami ay nananalangin, you are working. May mga panahon na hindi namin alam kung paano namin malalagpasan ang bawat pagsubok, kung ano yung kasagutan ng bawat problema na meron kami, Panginoon. But you are the God who provide the solution. You are the God who provides strength. You are the God who provides peace. At nalalaman namin, Panginoon, na i-experience namin ang inyong provision kapag kami ay nagtitiwala ng buong puso sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun yung pakanasain natin, mga kapatid, na tayo ay mapabilang sa pamilya ng Panginoon at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Ating mararanasan yung Kanyang provisions. Amen po ba? Part 18, God will provide. Matthew chapter 4 verse 11. Morning po sa bawat isa. Mapagpalang umaga, Pastor, at sa lahat, ang awa, biyaya, pag-ibig ng Diyos sumaating lahat. Amen, mga kapatid. Sabi ni Ate Lynn, blessed morning, Pastor. Tiberna, blessed morning po, Pastor, at sa lahat. Amen. Matthew chapter 4 verse dito sa chapter 4 na pag-aralan natin ito, yung tinukso ang Panginoong Jesus, at nakita din natin yung mga iba't ibang klase ng temptation na ino-offer ni Satanas sa atin. No? Physical satisfaction, power, fame, no? Nais ng kaaway talaga na gawin tayong mayabang. Binibigyan niya tayo ng ino-offeran niya tayo ng mga posisyon, ino-offeran niya tayo ng pwedeng magpapaligaya sa ating sarili, na kung saan ay malalabag naman yung kagustuhan ng Panginoon. At ginawa niya rin ito sa Panginoong Jesus, pero hindi siya nagtagumpay. In-offer niya yung mga temptation na ito, pero na-discern ng Panginoon na ang dapat niyang sundin ay hindi yung mga ino-offer ng kaaway, kundi ang dapat niyang sundin ay ang inuutos sa kanya ng Ama. Hallelujah. Ganon din po tayo, mga kapatid. Bakit tayo nag-aaral ang salita ng Panginoon? Para malaman natin yung mga salita ng Panginoon at makasunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon, because following our Lord will lead us sa magandang pamumuhay. Pero kapag sinunod natin si Satanas, it will lead us to destruction. Masisira yung ating buhay. No? Kaya ito, napagtagumpayan ng Panginoon yung mga temptation na yon. Sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas! No? Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang iyong paglilingkuran. Matthew chapter 4 verse 11. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kaniya. Nung nakita ng kaaway na ang Panginoong Jesus ay meron siyang paninindigan na susunod sa inuutos ng Ama, sa kalooban ng Ama, no? Iniwan na siya ng dyablo, nilubayan na siya ng dyablo. Hindi ko kaya to. No? At tayo naman, lulubayan din tayo ng kaaway kapag makita niya na meron tayong paninindigan
na ang pinaglilingkuran talaga natin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung halimbawa, paggising na lang ng umaga para umattend ng morning devotion, nagiging buhay na natin ito. Nagigising ka ng umaga, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, nagkaroon ka na ng routine na bago ka matulog sa gabi ay mananalangin ka, nagkaroon ka na ng pagnanais na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. So dito, nilubayan na siya ng kaaway at ang maganda dito, dumating yung mga angel at naglingkod sa Panginoon. Amen. So 40 days, 40 nights, wala siyang kain. Dumating ang mga anghel ng Panginoon, naglingkod sa kanya. Of course, nag-offer sila dyan. Siyempre, naghatid sila dyan ng pagkain. At iba pang mga pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo. Puntahan natin yung Lucas chapter 22 verse 42 to 43. Merong karanasan ulit ang Panginoon dyan. Lucas chapter 22 verse 42 to 43. Amen. Good morning, Mamang Lani and Papang Along and kay, ayan, binabati ko nga pala ng aking kapatid, Queenie May Tamani. Happy birthday. Happy 18th birthday. Yan. Pagpapala din yan na nagmumula sa Panginoon. Lucas chapter 22 verse 42 po. Ama, kung maaari ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Nakaranas din ng Panginoon ng panghihina sa kalooban. Dahil sa mahirap na sitwasyon na kanyang pinagdaanan at andito siya sa physical na kalalagayan, nagkaroon din siya ng katawan na katulad natin. Nagkaroon din siya ng emotions na katulad natin. Nakitulad nga siya mismo sa tao, no? Kaya binanggit yan ang pagkabanggit sa Philippians, no, na magpakababa kayo tulad ni Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na katulad natin. Amen? Kaya naranasan niya yan. Naranasan niya yung nararanasan mo ngayon. Nalungkot, naranasan ng Panginoon. Mag-isa, no? Nagutom, napagod. Amen. Naranasan lahat yan ng Panginoon. Bakit? Para alam niya talaga yung ating alam ng Panginoon, pero ibang klase yung naranasan niya talaga, no? Yung ating nararanasan ngayon. At nung dumating yung panahon na sobrang hirap din yung kanyang kalooban dahil sa sitwasyon, pinalakas siya ng Panginoon. Dumating yung mga anghel, naglingkod sa kanya. Naranasan niyo na po yung ganong sitwasyon na parang ang hirap, umiiyak kayong mag-isa, nalulungkot kayo, nababagabag ang inyong damdamin, parang ang dami-dami niyong problema, no? At meron pang kanta niyan para bang ang mundo, nakalimutan ko tuloy, no? Dumating na ba kayo sa tagpo na talagang hirap na hirap kayo at wala na kayong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak dahil sa kalungkutan, no? Dumating ang panahon sa point na ito na nalulungkot siya. Nahihirapan siya doon sa kanyang sitwasyon. Anong ginawa po niya? Nanalangin siya sa Ama. At yung panalangin niya, sabi niya, Ama, pwede bang ilayo ninyo sa akin ang paghihirap na ito na darating? Pero hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi yung kalooban ninyo. Amen? Yun yung panalangin sana natin. Ang problema ay andyan lang yan. At hindi natin pwedeng ipag-pray na, Lord, tanggalin nyo nga po itong problema na ito. No? Ano ang kailangan nating ipag-pray? Lord, bigyan nyo ako ng kalakasan para malagpasan ko yung problema na ito. Kasi binigyan tayo ng Panginoon, ipinahintulot ng Lord na makaranas ka ng problema para may matutunan ka sa problema na yan. Na para pagdating ulit ng problema na yan, basic na lang sa'yo yan. Amen po ba? At wala namang problema na ibibigay ang Panginoon na hindi natin makakaya, na walang solusyon.
Kapag may dumating na problema at pagsubok sa atin, laging may solusyon ng Panginoon dyan. Nauuna ng Panginoon. Amen? Alam na yan ng Panginoon. Yung lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, yung lahat ng nararanasan mo ngayon. Alam na yan ng Panginoon. Kapag nananalangin ka, kahit nga wala kang salita na lumalabas sa iyong bunganga, patak pa lang ng luha mo. Nababatid na ng Panginoon kung ano talaga yung iyong nararamdaman at ano yung iyong kailangan. And God will provide what you need. Ang kailangan lang natin ay magtiwala ng buong puso that we have a God who can provide our needs, who can solve our problems, who will give us strength in the midst of hardship. Hallelujah. Napa-English tuloy ako. Puntahan na nga natin yung 1 Kings chapter 19 verse 4 to 9. 1 Kings chapter 19 verse 4 to 9. Matindi ito dahil makikita natin talaga ng Panginoon nagpro-provide. At kung babasahin natin talaga yung Bible, malalaman natin na maraming mga panahon ng Panginoon nag-provide sa mga lingkod niya po. Amen po ba dyan? Hallelujah. 1 Kings chapter 19 verse 4 to 9. Dito ay yung mga tao naniniwala sila doon sa Diyos-Diyosan na si Baal at maraming naging propeta ito. No? At on that time, merong isang propeta, si Elijah, na naniniwala siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At si Elijah versus yung maraming tao, nanindigan si Elijah na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay totoo at buhay na Diyos. Amen? Kaya, sige na nga, simulan natin sa verse 1. No? Chapter 19, verse 1 hanggang 9. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias. Alam niyo na yan. Si Elias ay propeta ng Panginoon. At kung paano nito pinagpapapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos. Yung binabanggit niyang mga Diyos ay yung mga Diyos-Diyosan nila noon. Hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. Itong si Jezebel ay marami siyang Diyos-Diyosan. Kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Ang background kasi niyan, pagkatapos na napatunayan, nagkaroon kasi ng paligsahan dyan na si Elijah, papatunayan niya na totoo yung kanyang Diyos, magpapababa ang kanyang Diyos ng apoy mula sa langit at tutupukin yung ginawa nilang dambana. At ganon din yung mga propeta ni Baal, ganon din ang gagawin nila. Natalo yung mga propeta ni Baal, kaya yung mga nanonood na tao, pumanig ngayon kay Elijah at pinagpapatay nila yung mga propeta ni Baal kasi they are telling lies. Hindi totoo yung kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pinagpapatay itong mga kasamahan ni Jezebel. Natakot ito namang si Elias, may threat sa kanyang buhay. Verse 3. Natakot si Elias kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Judah at iniwan niya roon ang mga utusan niya. So mag-isa siya ngayon. Verse 4, pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon, kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala na akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno. Mapapansin nyo, yung binitawang salita dito ni Elijah ay dahil yun sa sobrang pagod niya at yung mahirap na sitwasyon na kanyang nararanasan. Sapagkat siya ay naglilingkod sa Panginoon pagkatapos niyang napatunayan na yung Diyos niya ay totoo sa harap ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, merong threat ngayon sa kanyang buhay. Amen? Kaya hindi ibig sabihin nito na gumawa ka ng mabuti, every people will please on you. Yung gumawa ka ng mabuti ay lahat ng tao ay matutuwa. Hindi po. Kalimitan nga yan kapag gumawa ka ng mabuti, mas marami yung mga naiinis sa'yo. Ang tingin nila sa'yo ay ano ba naman, pasikat lang yan. No? Kunwari lang yan.
At ikaw naman, dahil gumawa ka ng mabuti, magpatuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Huwag mong i-consider, huwag mong pansinin yung sinasabi nila na wala namang katotohanan at sisiraan ka lang at pipigilan ka lang na gumawa ng mabuti. No? Keep on! Ipagpatuloy mo kung ano yung mabuti mong ginagawa at kung ikaw ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, God will be with you. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Pero hindi ikakaila na tayo ay nakakaramdam din ng kabigatan. No? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, shout out sa inyo. Kapag kayo ay dumaranas ng mga kahirapan, no, sa buhay, nabibigatan rin kayo, nagkakaroon din kayo ng mga problema, at yung temptation ng kaaway ay andyan, naka-offer, na para sumuko na tayo sa paglilingkod, tumigil na tayo sa paglilingkod dahil sa hirap na ating pinagdaraanan. Yun yung offer ng kaaway eh. Ngunit ang offer ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. God is offering rest. Magpahinga tayo sa piling ng Panginoon. Amen. Verse 5. Pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kaniya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pansinin nyo, kanina, nung iniwan na ng dyablo ang Panginoong Jesucristo, dumating na yung mga anghel, naglingkod sa kaniya. Nung nahihirapan ng Panginoong Jesus, nagkakaroon siya ng kalungkutan sa kanyang damdamin, kapighatian sa kanyang damdamin, dumating din yung mga anghel at naglingkod sa kanya. Amen? Mula sa langit yung mga yon. Ngayon, ito namang si Elijah, nung napagod siya, binigyan rin siya ng kapahingahan ng Panginoon at ang matindi rito, nagpadala siya ng mga anghel para magluto para kay Elijah. Gaano katindi yun? Tingnan niyo to. Susunod. Verse 6. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay na sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at naging nahigang muli. Kita niyo to? Na noong siya ay dumaranas ng kalungkutan, nagpadala naman ng Panginoong Jesucristo ng anghel para sa ganun ay ipagluto siya ng tinapay at uminom, dalhan din ng tubig. Verse 7. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog kinagabihan. Alam niyo po, ang ating Diyos ay naranasan niya yung ating mga nararanasan. Kapag ikaw ay napapagod, kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay nanghihina, alam yan ng Panginoon. Bakit po? Naranasan niya po kasi. Amen. Yung mga karanasan na yan. At alam ng Panginoon kung paano niya i-provide yung ating mga pangangailangan. Nung nag-pray si Elijah na, Lord, kunin mo lang, mamatay na sana ako, Lord. Kunin mo na yung aking buhay. Nababatid yun ng Diyos, kaya nabanggit yun ni Elijah dahil sa nakakaranas nga siya on that time ng kalungkutan. At there are times na kapag tayo ay nalulungkot, dumadaan sa mga matitinding pagsubok, nakakapagsalita tayo ng mga ganong bagay din. Lord, sana mamatay na lang ako. Lord, pinabayaan nyo na yata ako, Panginoon. Lord, totoo bang may Diyos? May mga tanong na tayo minsan na ganoon sapagkat dumaranas tayo ng paghihirap. At ang Panginoong Yesus, nung dumating siya sa tagpo na yan, nanalangin siya sa Panginoon. No? At Panginoon ngayon nga, naiintindihan niya tayo, nauunawaan niya tayo. Mga pastor dyan, feeling strong lang minsan, no? Yung mga church workers, mga church leaders, mga Christians. Feeling strong lang tayo minsan. Pero ang katotohanan, dumaranas din tayo ng kahirapan. May mga pagsubok din tayo sa buhay.
Dumadating pa nga sa point na minsan nanghihina tayo at gusto na nating sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba dyan? May mga nagpapaalam nga na church worker minsan na, Pastor, wag muna akong church worker. Iba muna. Pastor, wag muna akong magpakanta ngayon kasi po may pinagdadaanan akong matinding pagsubok. No? May mga nagpapaalam na ganyan. At gusto kong maunawaan ninyo sa umagang ito na napaka-normal din dahil tayo taon, may tayo'y karamdaman. No? Na may feelings din tayo, may emotions din tayo. Dumadating tayo sa tagpo na yan. Pero hindi mo pwedeng maging dahilan na hindi ka na maglilingkod sa Panginoon, hindi ka na magpapakanta sa linggong ito kasi meron kang pagsubok na nararanasan. Hindi ka na attend ng morning devotion kasi nga nalulungkot ka. No? O kaya may problema ka o may pagsubok ka. Minsan madami po tayong mga dahilan na hindi siya valid. No? Hindi valid reason sa Panginoon. Tayo lang yung nagdadahilan. Pero salamat sa Panginoon, lagi niya tayong inuunawa at binibigyan ng pagkakataon na makabalik sa Panginoon at makapagpatuloy sa paglilingkod. Amen? Pag ikaw nalulungkot, manalangin sa Panginoon. Pag ikaw ay may pagsubok, manalangin sa Panginoon. Dahil kapag ikaw lang, hindi mo talaga kakayanin. But if God is with you, kaya mo. Amen. Kapag hihina ka, manalangin sa Panginoon po, lumapit sa Panginoon, God will give you strength. God will provide the strength you need. Amen. Meron pang isang tagpo dyan. Si Elijah ay pinakain siya ang Panginoong Jesus gumamit siya ng ibon, ng uwak, para magdala ng pagkain si Elijah. Pagkain ni Elijah. No? God provide food. At ginamit niya yung napaka-imposibleng pwede niyang gamitin. Napaka-imposible sa tao na pwedeng gamitin ng Diyos yung ibon to provide the needs, to bring food kay Elijah. Pero nangyari po yun. Amen. Tandaan nyo ito, may mga panahon na may mga pangangailangan tayo. We don't know how to solve that problem. We don't know how God will provide our needs. But God can. Kayang-kaya ng Diyos at laging may kapamaraanan ng Diyos. Sa panahon ni Elijah, gumamit siya ng ibon to provide the needs, the food of Elijah. Tayo din po mga kapatid, maraming kaparaanan ng Diyos para may provide yung pangangailangan mo. Ang kailangan lang natin ay manatili sa Panginoon. Amen. At ito pa matindi. Santiago chapter 1 verse 6 to 8. Itong gagawin natin, mga kapatid. Santiago chapter 1 verse 6 to 8. Santiago chapter 1 verse 6 to 8. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Mga kapatid, magtiwala sa Panginoon at huwag mag-alinlangan. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Kapag tayo nag-pray, Lord, i-provide niyo po ang aking pangangailangan, Panginoon. Kailangan po ko po ng ganito. Pero paano? No? Tanggalin mo na yung pero. Wala nang pero-pero. Kapag humingi ka sa Panginoon, ang Lord na ang bahala. Kapag nag-pray ka sa Lord, Lord, please provide my needs, Lord. Pagalingin niyo po ako sa aking sakit, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng kagalakan sa aking nararamdaman ngayon na kalungkutan, Panginoon. When you pray to the Lord, magtiwala ka ng buong puso that God will give you the strength you need, that God will provide your needs. Magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Amen? Hindi po ako galit. Yun yung lagi nilang sinasabi pag ganyan na. Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Gusto ko lang banggitin sa inyo ng mas matindi na ang Panginoon ay nagpro-provide. At ang sige na, basahin nga natin yung iba. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 to 11. 2 Corinthians Corinto chapter 9 verse 8 to 11. Ito. Ulitin ko pa, isa pa.
2 Corinthians chapter 9 verse 8 to 11. Pakinggan niyo po At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ng iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Amen? Kaya bang gawin ng Diyos? Amen po. Nagawa niya na yan. Nung lumabas yung mga Israelites from Egypt, at andun sila sa wilderness, God provide mana. Nag-provide ang Panginoon ng mga ibon na pwede nilang lutuin at kainin. Tinapay na nagmumula sa langit. Nag-provide ang Panginoon kay Elijah, ng tinapay na niluto sa bato at tubig na nakalagay sa sisitlan. Nag-provide ang Panginoon at marami pang mga kwento dyan. Magagawa ba ang Diyos? Amen! Sa salita lang ng Panginoon, nagkaroon ng mundo. Sa salita lang ng Panginoon, nagkaroon ng tao. Hallelujah! Mula sa alabok, gumawa ang Diyos ng isang tao. Mula sa buto, sa ribs, nakagawa ang Diyos ng isang babae. God is powerful. Kayang-kayang kumilos at gumawa ang Panginoon. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Last verse. Philippians chapter 4 verse 19. Last verse na po ito. Philippos chapter 4 verse 19. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mga kapatid, pansinin ninyo, lahat ng pangangailangan ninyo. Sabi ng Pastor Paul, anong salita ang hindi kabilang sa lahat? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. God will supply all my needs. God will meet all my needs. Amen. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Tulungan at turuan nawa tayo ng Diyos na sa panahon na tayo ay nalulungkot, sa panahon na tayo ay nahihirapan, turuan tayo ng Panginoon na wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Diyos, because God is able to provide all your needs. All your needs. Amen po ba mga kapatid? Purihin ang Panginoon at lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng aming pangangailangan. And you are able to provide all our needs. Lord, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, Panginoon, ng buong puso. Maniwala sa kayang-kaya ninyong gawin, Panginoon, para sa aming mga buhay. And you are always working in our life even we cannot see it. Panginoon, minsan hindi namin alam kung paano masolve yung aming mga problema, kung paano mai-provide yung aming pangangailangan. But when we trust you, O God, when we believe in your power, ay kayo na po ang kumikilos, Panginoon. Hayaan nyo na magtiwala kami sa inyo ng buong puso. Anuman ang pangangailangan ng mga kapatid ko ngayon, Panginoon, Lord, I pray in Jesus' name. Kumilos po kayo sa kanilang mga buhay at iparanas ninyo, Panginoon, ang inyong masaganang pagpapala at provision, Panginoon. At malaman ng lahat na kayo, na Diyos naming pinaglilingkuran, ay nagpro-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. At salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kung ano man yung meron kami, ay pwede namin magamit na makatulong sa iba at makapagbigay kami ng kapurihan lamang sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Purihin pong Panginoon mga kapatid, lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon at sumagana sa inyo ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala tayo sa Panginoon upang maranasan natin na ang ating Panginoon ay nagpro-provide para sa atin.